Ito ang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Walang katiyakan na matutuloy sa buwan ng Oktubre. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Hindi pa rin tiyak kung matutuloy ang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections na nakatakda sanang isagawa sa Oktubre 13. Ito ay matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema kaugnay ng batas na nagre-redistrict ng 7 pwesto na orihinal na nakalaan para sa Sulu. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, sinuspindi na ng komisyon ang lahat ng paghahanda para sa halalan hanggang sa may labas ang pinaladesisyon ng Korte Suprema. Nauna nang naipadala sa BARM ang mga balota at automated counting machines, ngunit mananatiling hinto muna ang operasyon habang nakabinbin ang kaso. Sakaling ipasya kasi ng kataas-taasang hukuman na ipatupad ang probisyon ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 na may kabuuang 80 parliamentary seats, kakailanganin ng poll body na magsagawa ng panibagong preparasyon. Ito'y dahil sa 73 seats lamang nakatuon ang kasalukuyang plano ng COMELEC. Noon pa po ba sa kasalukuyan, mukha pong halos wala na. Dahil aminin na po natin, almost more than 3 weeks is not enough. Bawat araw ay ganun ka-importante sa paghahanda po natin. Of course, sana po wag naman ma-consider that that is trying to influence the outcome of the Supreme Court case or trying to pressure the Honorable Supreme Court. This is just an explanation coming from the COMELEC. COMELEC will have to prepare a new calendar of activities, the new timelines in view of what happened yesterday. Para naman sa Bangsamoro Transition Authority, iginagalang nila ang inilabas na temporary restraining order, ngunit iginiit na hindi ito nangangahulugang labag sa konstitusyon ang bagong batas na kanilang ipinasa. Samantala, hindi rin inalis ng poll body ang posibilidad na humiling ng dagdag na pondo kung muling may pagpaliban ng eleksyon. Kabilang sa mga kakailanganing gastusin muli ay ang reconfiguration ng automated election system, pagrenta ng automated counting machines, muling pag-imprenta ng mga balota, training ng mga electoral board members at iba pang logistical requirements. Chair, anong epekto nito sa budget ng COMELEC? Kinakailangan po namin ng magdadagdag ng budget. Bakit po? Kung magre-reprint ng balota, panibagong balota ang i-reprint. Kung babaguhin ng parlamento ang BAA 77 at meron silang ibang formula sa districting, panibagong refiling ng candidacy yun. Therefore, panibagong printing ng balota. Pati po yung sa lahat ng systems namin, kinakailangan mag-uulit ka muli ng kontrata doon sapagkat yung kontrata namin ay pang October 13. Kung marireset sa ibang araw yan, ibang kontrata po muli yan and therefore iba po yung computation na muli. So yan po yung maliwanag na maliwanag. Basta po dito sa ating bansa, any resetting of the election, anumang nature ng election, will always entail additional cost. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.